Okay, yung mga maganda kasi na masanay din kayo magbasa ng diagram. Hindi nyo alam, baka makasign kayo sa mga malalaking project. Okay. So, ang kadalasan ng comments nila, marunong mo kung magbasa ng diagram. Kasi minsan mabahuyaan ka na nun. Oo, alam ko. Siyempre, daya pa ka ng konti para matanong ka. So, pag bigay sa'yo yung diagram, kailangan alam mo basahin. Okay. Baka yung ng Y, okay, kailangan pala ay 6 mm squared. Dahil kadalasan ginagamit yung 4 mm, yun na lang ang lalagay mo. Okay. Again, usually, dati kasi, puro schematic diagram. Ito mix na to eh. Okay. So, hindi na yan schematic diagram ng panel. Ano ba schematic diagram ng panel? Yung parang para siyang plug. Okay. Tulayan natin yung on-grid. Ito ang connectivity ng on-grid. Okay. May panel ka dito, of course, bababayan sa isolator. Because this is mahapon, kung hindi ka kapag yung mga isolator. Marami sila kalap na data na minsan nagmumulan ng problema yung isolator. Sa ibang bansa kasi ang practice ng paglalagay ng isolator nila andun sa bubong kung saan pinapasok siya ng tubig dahil sa humidity ng tubig. Tapos bababa na yan sa, kung wala na isolator, bababa yan. Typical to bababa yan ng MCB. Okay. Yung MCB, may problema kung mapupunta tayo sa MCB. Bakit tinawag na MCB to? Kasi mas maliit siya sa traditional na breaker na ginagamit natin sa bahay. So, to distinguish MCB, miniature circuit breaker. Okay. Yung kadalasan ng MCB, may kapartner na SPD. Okay. Be careful dun po sa pamimili ng SPD, ha? Kaya nga nasabi ko, yung mga markings nito yan. Okay. Piliin yung appropriate doon sa system na gagawin nyo. Okay. Before gamit ang SPD, lampot ng SPD, lagay. Okay. Usually itong SPD ay naka-shunt o naka-parallel lang sa MCB nyo, itong SPD. Okay. SPD is Surge Protection Device. Okay. Kaya na, paalala ko, ugaliin yung basahin yung mga markings dito, ha? Hindi basta bili ng bili. Okay, so, this is on grid, ha? So, pupunta na yan doon sa input ng inverter. Okay, MPPT1, example here, okay? So, yung 1 kilowatt natin ito na service, okay, isang MPPT, okay? Ibig sabihin ng isang MPPT, ibig sabihin, ilan ang string mo sa taas? Isa lang. Okay. Ilan ang array mo, ang composition ng array mo is 1 string. Okay. Okay. Yung dahil sa on-grid ito, mahalaga yung CT sensor. Okay. Pero isang sariling port dyan. Okay. So, kung ang tapping port mo sa labas, sundan mo ito, malalaman mo sa drawing kung saan mo itatap yung CD mo. Kung saan mo siya i-click. Okay, yes? So, sundan lang natin yung diagram. Okay. So, sa DC side, laging dalawang DC and AC side. Okay. Sa kabilang side noon, kaya na-process na yung DC na nakuha mo, i-connect mo sa bahay. So, meron siyang AC breaker o AC MCB. Yung AC MCB nyo, meron din katapat na SPD. So, iba ang itsura niya kadalasan. Halos parehas siya, pero iba yung mga markings dito. Kaya nga sabi ko, ugaliin yung pagpasapasa ito. Gawag mo, baka ito, magkabuka sila, hindi ganun yun. Anyway, yung mga manufacturer naman, may mga precaution din sila. Parehas sila, kaya lang iba ng kulay, iba ng paglalala natin sa pero just para mas liit ang inyong
margin of error, okay, magaling sa akin. Tignan sa mga pag-asa sa mga alam. Okay? So lalabas yan doon sa protection devices mo at lalabas sa AC isolator. Ito po ang itsura ng AC isolator. Ito kasi sikat dati. Halos parehas yung itsura, di ba? Yan, isolator. Ito isa AC, isang isa DC. Okay? Huwag kayong papaya kasi mga ibang nagbibenta. Sir, daan na lang naman ang kuryente yan. So pwede yan sa AC saka DC. Yung daw pang DC ay yung pang AC na kadalas, DC na kadalasan meron doon. Pwede rin sa AC yan, sir. Kasi daan na lang naman ang yun eh. True, kagana siya. Pero malamang hindi niya ma-handle yan kasi iba ang ugali ng DC sa AC. Okay? Okay ba? Sir, pwede na to. AC isolator. DC mo. Pwede yan. Kagana siya o kagana. Kaya lang. Iba nga ang behavior yung dalawa. So there will come sa time na continuous current siya eh. Mas may init yung DC, di ba? So pagka AC dyan, tsaka yun ang bobo yung mga yun na naghiwalay pa ng AC tsaka DC isolator. So ito na lang, ano yun yung akin na yan? Sir, saan po nakalocate yan? Kalimitan, saan po nakalocate yan? Doon sa unahan, pagbaba ng panel mo. Actually, ito. Di ba sa buwong, sir? Pagbaba yan, yung unang putol ng kuryente mo, isolator. Ang wire mo, isolator. Ano po yun? Sa tabi po ba yan ng inverter? Ito. Yes, pero sa tabi ng inverter. Okay? Kasi ang kadalasan na nililinan ng iba, for me which is ano ba, make sense. Ito yung sinasama nila, kasi ito yung mga protection device mo. Sinasama nila ito dito. Asa na ngayon yung word na isolate? Kasi ang purpose talaga ng isolator, sir, kasi nagma-maintenance ka dito, ihiwalay mo yung system mo. Kasi nagpapalito naman ka, pwede gagawin ka sa breaker box mo. Ayun mo sa may yung unang protection device mo. So para makapagtrabaho ka lang walang problema ron, i-check mo yung power mo rito. So free ka na mag-gumagawin yan. Okay? Iba kasi sinasabi na yung mga inverter kasi meron na siyang isolator. Kaya pag dito ko nagpatay, hindi ka andun yung kuryente mo, diba? So, ang purpose ko is talaga naka-isolate ito, nakahiwala. Sarili siyang box. Kung maglalagay ka ha. At piliin nyo rin yung rating, dapat lagay mo. Kasi continuous current to, sir. Hindi magti-trip to. Fix lang to eh. So kung nagkaroon ng overload dito, sobrang init, dire-diretso lang siya. Kumbaga sir, separate box yung isolator, separate Okay, box. ito dito, sir. Ito. Separate siya. Separate siya. Yung sarili siyang box. Pwede ka rin gumamit ng ganito. DC isolator ko. Lagyan mo sarili yung box niya. Pero ang tip ko, by practice, ihiwalay nyo sa system mo. Kasi pag isinama nyo siya dito, pag nagtrabaho ka, andito lang yung kuryente mo eh. Ang gets mo? Para Kasi magpapalit ka ng box mo. Palitan mo nga yung breaker box ko ng yung enclosure na malaki. So andun lang yung kuryente mo, paano? Alright, make sense? Make sense, na. So at least, ihiwalay nyo lang pang dito. Ganun din naman ang konting gastos lang yun eh. Pinag-usapan lang ito yung parts. Isolate na po, sir. Halimbawa, medyo malayo yung panel mo. Hindi ka na pupunta dito sa, dito yung pressure station mo. Mga 30 meters na
ka na kung, alam ba, may kailangan ng changes sa panel, hindi ka na pupunta dito, hindi mo lang makapagay. Okay, nag-share lang na maganda yung ano niya, placement niya. Oo. Kasi sa ibang bansa, kaya nagkaroon ng issue yan, isolator. Mapapansin nyo yung mga isolator nila, parang ginawa nilang aras dito sa taas. Kaya nagmo-moist sa humidity, miski walang kasi humidity. Diba kung pag yung kaldero, diba nagbabasa sa loob, nagka-cloud sa loob. So ganun, nagpe-precipitate yung moisture sa labas, mapasok sa loob. Tama po siya dito, ako kamakasal ka, wala nito, na hindi na mapasa, huwag doon sa taas. Pwede sa taas, pero may makakukuha tayo. Actually, dati yung mga unang installation ng PV system, itong solar, dala-dalawa sila sa taas, sa baba. Yung sila kano sa dati, kapaling. Saka sir, pag sa taas, parang akit pa. Hindi kasi kaya sabi nila sa natin, malapit sa parang kasi minsan mag-troubleshoot ka nga naman, para ma-isolate mo na yung system mo, doon ka lang kapatay. O, kunting lang yan, dito ka sa mas madali siya i-access. Kasi accessible siya, readily accessible. Okay? Yan ang isolator. Okay, AC and DC side lang. Okay? So, ang mahalaga ba, dahil grid tayo ito, okay, mahalaga yung respect ng city sensor mo. Okay? Dalawa ang pwede mong pagtapan yan na kadalasan ginagawa. Doon sa LCD dito, kasi ito yung part ng load mo, pwede ko lang sa dito nilagay. Ito. Kaya kadalasan kasi, ang mababasa nyo lang yung load ng bahay mo, hindi kasama yung inverter. So, think of this like this, para siyang imbudo, mataas. Okay? Kung saan kakaroon sa mission ng mga loads, doon mo siya ilagay. Parang imbudo. Kaya pabaliktad sa pakya. Okay? Doon mo siya itatap. Para lahat ng consumption dito, mababasa niya. Kailangan dumaan dito. Parang na gatekeeper siya. Passes. So pag dumaan dyan, mababasa niya, sasabihin niya kahit, ito kasi ang city sensor. Pag dumaan doon yung kuryente, may nabasa siya, okay? Makikipag-usap siya kay inverter. Inverter, ito lang yung power na dumadaan sa akin. Ito lang ilabas mo. Ito lang ibigay mo sa akin. Ngayon, kung mali ang reading niya, mali ito. Mali ang ilalabas ng output. Okay? Ngayon, ang tanong nila minsan, sir, mahaba na yung ano mo. Kasi may limit yan, sir, yung wire. Kaya FR lang yan, naman 16 or 18 yan eh. Manipis yan. May kakulang. Kadalasan yan, mga 10, 15. Para safe din sa yung manufacturer. Ililimitahan na nila. Pero pwede mo siyang extend. Pwede mo siyang extend up to 50 20 something. Ngayon, dahil kung minsan may limit nga siya, so minsan hindi na rin kaya, mahaba pa. Kasi 15 meters lang. Kasi sa probinsya, mayaman yung tao sa probinsya. Ito yung bahay, tapos isa Los Angeles, malayo pa. So anong gagawin natin? So maraming pamamaraan. Doon sila gumagamit ng meter. Yung meter, walang meter. Kasi, ba't nila ginagamitan ng meter? Anybody? Bakit minsan pag sobrang haba na ng distansya ng tatakbo yung city, bakit meter na ginagamit nila? Why did they resort to using yung meter? Yes, ma'am? Hindi lang. Ano yun sir, meter? Meter? Meter, para sa meter na meter. Alam niyo meter? Para wala na. Wala. Kaya namin. Para kami sir. Paano
ginagamit ng meter instead of habain pa yung kable ng city. Yung hindi maging operator yung may Yes, that's the effect. Hindi na magiging accurate yung reading. Kasi ang city 10 meters lang po madala. 5 meters. iba. Depende sa ano. Tingnan ako baka ibang lupas mo. Meron pala ako dun sa atas. Ganito mo ito. So, dapat 3 phase to eh. Okay? Energy meter. Instead na city lang yung gagamitin mo, so city pa rin yung iba din lang talaga sa loob. Kaya lang, malapit sa loob sa tapping point. Okay? Kaya siya nilalagay ng meter instead of ito lang. Siyempre maliit yung wire niya, di ba? So maiksi lang yung tatakbo ng kable because of the resistance, voltage drop. Correct? So ibig sabihin, tama siya namin sir, inaccurate na yung marireceive ng inverter. Iniingatan na, di ba? Ang pinaka-purpose niya, magbigay ng tamang reading. So kung mahaba na yung wire, malaki na ang voltage drop, iba na yung umaabot na kuryente doon sa inverter. Okay? And yung kasing output nito, pag ito lang, voltahe lang to, raw voltage. Nagets nyo? So pag voltage drop siya, bababa na siya. Okay? Ang gagawin dito ng iba, ang solution nila, maglalagay ng meter. Ganito, energy meter to eh. Okay? So yung reading niya, pwede na kakabit isa dito. Kaya lang ito maiksi na. So accurate na accurate ang receive. Dito. Paglabas niya, ano na output niya? Data. Right? Ang data pwede mong patakbuhin na malayo. 100 meters pwede. Using UTP cable. O yung sinatawag ng mga cut cable. Ha? Alam mo ba yung cut cable na? Pang internet. Ng cut cable. So medyo mahaba ang limit niya. Tapos, data siya, hindi siya raw voltage. So yun yung idea. Ibig sabihin ng data, pwede mo na siyang paglaruan kahit anong gawin mo. Kasi mas maraming option ng transmission ng data. Yung iba nga dyan, gumagamit ng video converter para sa fiber optic. O fiber optic, kahit ilang kilometer yun. Ito sir, ayun o. Okay. Ito hindi ko nagamit to kasi para sumobra ang purchase ko, okay? Pero naman yung mga markings dito, hindi ka naman malilito ko sa nilalagay. Okay? May port dyan para sa city. Para ito yung tapping point ko, double cap. So, press to press yung voltahe niya. Tapos matatapuin na dito na. Okay? So, yun ang main idea para talaga magamit ang iba talaga yan, nilalagay ng media converter. Oo. Yung sa akin, hindi mo sa Batangas, ganun yun. Kaya na kaya ko lang na maliit na aircon. Ngayon, may sobra pa. Bumili ka isang aircon. Sobra na. Overload ko siya. Kasi minsan nakakatawa pag nag-DIY ka, gumana eh.
Sarap. Sa pakiramdam. Any other question? May upgrade dyan, subukan nyo rin. Ha? Gamitan na natin yung battery sa likod. Yung battery ako maliit yun eh. Yung voltahe ko siya. Hindi ko pala na-present sa yung battery, no? Yung sa loob ng mga power wall, ganito. Ganito na sa loob nun. Ha? Ito yung battery. Mabigat niya, 38 lang to, kaya ang bigat. 38 siya. Kaya, kadalasan makikita mo siguro kung power wall ito. Kaya ulit siguro nyo. Pag mga box na ito, ang tawag dito ay prismatic. Hindi pa kasi mga bilog, makikita sa mga DIY bilog. Tawag nga ba dun sa ano? Bigat ang tawag. Pero kasi ito, kasi Ha? Toroidal. Oh, toroidal. Ano tawag ito? Kaya balik to. Yung malalaki talaga, hindi ko sir. Yung mga ganito eh. Isang set lang yun. Hindi, unlike sa bilog na Ang voltahe nito kadalasan is 3.2 volts. Kaya makikita ka nito. Kaya nawawala na yung 12, 24, 48 system. Kadalasan makikita nyo, 51.2. Diba? 51.2 volts, 200 AH. Saan nakuha yung 51.2? voltage ng Hindi, 48 volts dyan. Wala ng 48 volts na makikita rito, 51 eh. Bakit 51.2 volts? Sa voltage po sa kapal ng voltage po kapal. Hindi. Kasi po lang sa akin. Bakit pa wala ulit 51.2 volts? Hindi 48 volts. Ano pa sa inyo? Saan galing yung 51.2 volts? Ha? Oo. Yung 51.2 volts, dahil nabanggit ko kanina, yung isang cell na ganito, isang cell na ganito is 3.2 volts. Okay? So para mga 48 ako na mag-compatible sa mga existing system, ilan ang kailangan ko nito? 3.2 times 15, let's say. 3.2 divide 48, ilan? 48 divide 3.2. Mga 15. 15, di ba? Ilan yung 15? 3.2 times 15 na. 48? Hindi 48. Ilan? Oo. 48, di ba? Ngayon, so dapat tama na yun. 15 lang, di ba? Gagawin kong 16, ilan na ngayon? 51.2 volts. Kaya pa ba niyang mga inverter na lumalabas? Kaya for efficiency, ginawa na nila lang 51.2 volts. Okay? Kasi ito, sa kadalasan ng range nito, makikita nito, 40 to 60. Guys nyo? So 40 to 60. Eh, ba't ito yung 48? Eh, pwede mo pala 51.2. Kaya makikita nyo minsan doon sa loob. Lahat na doon sa loob. Okay? At kadalasan dalawa pataas sa yung PPT niya. Meron siyang battery bank. Okay. Okay. Between the inverter at saka yung battery bank mo, usually nilalagay ng breaker. Okay. Under protection. Although sinasabi ng inverter, okay lang. Kasi meron naman protection sa loob. Kasama sa features namin yan. Okay, but nagkakaroon ng maraming ganituhan sa breaker na ilalagay mo dyan. Okay? Kadalasan na sa parameters ng inverter is yung maximum charge and discharge. Isa nakalagay 300 ampere. Okay, 250 ampere. So ilan yung breaker na nalagay ko ron? Kung ang maximum discharge ko at charge current ko ito, ano nga yung breaker ko dapat? Dahil nasa sa 200 tayo, 250 ampere. Ang rules lagi is 1.25. Pakikumpit nga.
200 times 1.25. Betul tu balik ke sini. Nampak poin ranking. 250. So kakabit ako ng 250 ampere or 200 ampere na 250 kasi parang sa kable, di ba? So 200, pwede ko nakabit ng 200 ampere pa. Okay. Ngayon, in actual, realidad, magkano ang 250 ampere na MCB? MCCB pala. 3,000 sir. Ah, 6,000, di ba? 6,000. Lalo na pag ganitong brand. Sahal. Eh, bakit ba ito? Medyo yung mama ko kung kano na ito? Sabi mo murang-murahin lang ito eh. Dari striker mahal sir. Ha? Striker. Oo, sigurado. Sigurado yun, yung questions doon. Okay? Mahal ito, 125 ang tanong. Ano ngayon ang gagawin mo? Kasi pag nagpasap ko ito, medyo sablay ka. Depende na ba yung tax na sir? Ang tanong, nag-configure ba kayo o kasi mataas yung panel mo, di ba? Nag-configure ba kayo ng 250 ampere charge current pababa sa button mo? Wala na sir. O same thing, hindi mo gagawin yun. Okay? Kasi napaka-init ng 250 ampere. Mainit ang 250 ampere. Yung 100 ampere na mataas na yun eh. Pero yung pansin ko sir, bakit kami mga inverter na ang taas ng charge. Pero yung cable naman na kasama, Pasa. Pero sumali mo sa breaker pa lang ako eh. Magkano ang ampere meter ng battery breaker? Let's say 50 mAh. No. Pag-ibalita ka, right wire. Pag-ibalita kasi sa kanila last, around 750 or 100 per meter. Kung sa labas mo binili yun, sa 1 to yun. Then, gusto mo added safety, kailangan mo ng Dutch. And maybe 30% plus. Susundin mo ba yung 250 ampere na maximum? Ang problema pa minsan, hindi naman kasi support ng inverter. Live experience nyo? Talaga, live experience na yun sa mga pagawal na. So, nasa sa inyo pa rin kung ano ilalagay yung breaker dito. Depende sa charge and discharge current na isiset nyo sa breaker. Huwag kayong matuwa, 250 ampere charge discharge. Ibig sabihin malaking kable, malaking MCCB, at delikado yung system mo. Maliban na siguro malaking CNI something na system, pwede ka mag-charge na ito. Imagine, mag-charge ng 250 ampere. Gano'n kayo yung lalabas. Considering na mahal yung ano, baka magtipid. Yung mga sa battery, meron ng charge battery. Bawa sa walang ampere. Pero kasama na kayo pag 50 nila. Ang maximum na sila yung 50 ampere. Mahal, 100. Pwede matulog kayo kapit at yung libre yung Ang madalas na ginagawa ko, ginagamit ko yung hanggang doon naman charge sa charge. Pero may pisa may nagreklamo kliyente, siguro medyo maalam. Bakit ang hina na, kasi sima na rin ang araw, babawasan yung charge mo kung sa sinet mo. Nari 100 ampere lang yung review mo. 200 ampere lang ang charge niya. And payo ko lang, huwag yung isagad yung charge. Yan, nakita ko yung 250 ampere charging current. Sasagad niya para mabilis mapuno. Okay? Huwag kasi may stress ng maaga yung battery mo. Dapat ang battery masisimo charging. O moderate charging mo. Pwede naman yung baguhin yung charge sa charge current mo. Tapos kung nag-drop out, babasin lang yung output ng inverter nyo sa discharge current na sinet nyo. Okay? Ang may problema ko sa isang system ko, yung mga machine siya, pinagos namin ng mataas yung discharge current. Pwede naman, asymmetrical yung system nyo. Maliit yung discharge, malaki yung discharge.
Pwede siyang matita. Pero, ang payo ko lang, moderate charging and discharging na kasi nga, sabay, kung mayaman naman yung kliyente, walang problema. Ang problema kasi yung minsan, nilalagay ng inverter yung limit nila, pero hindi na physically possible. Pag lang nila, balik lang naman. So, usual design, sir, ilang amperes lang ang kaya niya? Ito. Depende sa water sensor. Nakabot ako na. Kaya 6 kilowatt. Parang mga water ko ay 200. Pero mga 12 kilowatt, pwede siya mag-discharge sa mga 250 ang pedal. Pero di ba, sir, mainit yun? Iinit yun pag tubig. Hindi, iinit yun kapag hindi tama yung size mo. Bakit pa umiinit ang sistema? Kasi mataas ang resistance. Kung mas maliit siya, maliit ang papasukan ng current. Remember, yung current, ang pinaka-definition ng current is yung flow of charge. Yung charge, yung mga imagine ko kayo, diba? Ito yung charge side, diba? Yung explain ko na tinamaan ng araw, ay yung electron malabag. Yung electron na yun, 10 minutes nun, tatakbo. Ito tulak ng voltage. Kaya yung flow mo, yung tinatawag na current. Ngayon, kung may isang lagusan niya, kaya magkakaroon ng friction. Electrical friction mo sa loob ng wire. Mag-iinit din siya. Nag-guess yung idea. Kaya siya nag-iinit. O minsan, pag maluwag yung itong termination, mag-iinit din siya kasi kadalasan mataas yung voltahe, current, tinatawag tayo yung skin effect. Kaya nasa ibabaw nung nasa gilid siya lang pumapasok. Kaya sa yung one mo, ang tatawag na skin effect is pupunta siya sa skin. Kalabas lang. Kaya isang pagkapag may gap, idaglang siya. Semi-stro, pag malalaki ang mataas ang frequency, tulad yan, skin effect yan. Ito marami na yung dalawang wire dito. Nakikita yung mga tower, di ba? May parang black na ano na. Actually, yung pinaka-wire ng telecom. Pero hollow yun. Walang lang sa loob. Ang tawag kong waveguide. Okay? Kung mayaman yung kliyente, pwede nyo sundin yung maximum charge na distance na ito. Physically ito. Ito ay MCCB ha. Ito, MCCB. Ito mas iba sa mga cost. Iba-iba nito. Pero same protection ng load, overload, voltage sa current. May nalilito pa ba dito? Meron pang ito ano to? Hindi ba din? CBO, sir. CBO. Iba ang protection nito. Okay? Kung yung MCB at MCCB, ang dinidetect nito is overload. Short circuit. Dito siya. Short circuit, dito siya. Kung yung subukan mamaya, magpasok kayo. Ang RCBO hindi. Ang binabasa na ito dahil sa gauge currents. Ito yung mga dapat pumunta sa ground. Kaya, ginawa ko mo, wala na ito. Pero yung mga hindi properly banded. Okay? Attach mo yung equipment. Okay? O di-detect nito. Ang ginawa ko rin. So, ang protection nito, kaya lang, kadalasan hindi ginagamit ito kasi hindi pa kasi ayaw mag-troubleshoot. Sobrang sensitive. Kadalasan sa... Pero indication lang yun na may leakage ka.
dapat kausap mo. Actually, kung hindi ko siya tapat, meron ko dito. Pero hindi naman natin practice. Kasi nga, madalas mag-put ko. Meron ako, lalo sa mga line to neutral sa pagkisya, pwede na pinanong sa Ron. Kung malayo na ako, tuloy ako Manila. Lagi siya nag-trip. Tama naman yung computation. Yung pala mataas yung leakage niya. Pero ano naman, permissible naman. Kaya lang, so tinanggal ko siya. Kasi yung line neutral, prone sa leakage yun. Kasi kadalasan nakaband yung grounding mo sa'yo. Sa line neutral, yung kadalasan yun sa service entrance, diba? Magkasama yung ground tsaka pagdating nyo sa loob, Barili natin ng thermal scanner next kung ano din. Things daw. Buti na dali, oh. nakakonekta yung micro sa taas. Nakakulit ka na po sa iyo. O, di na gusto mag-connect. Hindi ka ito. Pag nag-request sa, kita lang namin sana, pag nag-request ang kliyente, ayaw niya mag-chain, pwede niya pala natin. Basta ipaalamin sa kanila kasi baka ma-void yung warranty. Pero kasama na yun, sir. Sa buong ano. Actually ito, isang string lang to. 5 kVA lang to eh. 6. Pwede rin umabot ng 6. Pero sila yung mas malaki. Mga dalawang Yung battery yung cliente ko, dimentis na. Kasi ano yun, yung tyson eh. Yung nakaprepare na yung doon, mga input. Puro apat na panel. Iisip ko, ito na ikabit ko pala. Iwas mo lang sir, MC100 nila. Ito, apat na panel lang sir eh. Okay, pwede. Ito, apat na panel. Tapos, kasi itong AC na nakatabla sa bahay na para ano. Ito na. Kasi hindi ka makakapili. Yung sinabi nila sa amin na nagkabit sila sa ng Enphase, so pinakita naman nila yung mga photographs. Any grid tie na 16 dati, pwede yung bend one. Oo, compatible siya. Kaya paano makakontrol yung ano, yung discharge ng battery? Andun na rin siya ang system. Sa app din naman ito. Pwede may oras. May time of use din siya. Lahat ng figures na ano doon. Pwede niya rin charge yun. Pwede niya rin charge. Oh. Actually, parang yung AC coupling battery, para sa appliances mo sa bahay. Pero pwede mo AC na gumagana. Kasi nako-cover naman niya yung pinag-charge mo naman niya. Diba? Pag nag-brown out siya, automatic din yan. O, ganun din. Ganun kung paano yung sistema ng inverter. Ganun. Yun yung prinsipyo na. Pag nag-brown out, meron siyang additional, Pero yun nga, ikinig. essential box, tawag nila, power box. So, battery, essential load. Ito rin ang pinapower mo, essential. So, pag pitik niya, pag nakakonekta rito yung essential load niya. Ito rin mga baker niya, nasa gitna ng bahay. ang nakikita ko lang problema ron, yung essential box niya, up to 63 ampere lang. Marami namin na rin. 63 ampere. Meron siya emergency supply, sabi may sasabi. Kaya ko ng kuryente na... Oo, siya yun. Kahit siya makamarate.